Yon, yung mga walang business manager, we're gonna create a business manager for you. And for those guys na medyo advance na ng konti, nakapag-run na ng ads, nakapag-boost post na in the past, please bear with us dun sa mga classmates nyo na wala pang business manager. No? So, this is the course outline in the next 5 days. Kung ano yung may expect nyo in the next 5 days. Okay? So, bear with me guys. Again, for the benefit of those people inside this training na wala pang business manager, uh, gagawin po natin yung business manager from scratch. Although for some of you guys already have a business manager, but bear with me again, ilang beses ko sasabihin, dahil not many of you na may business manager na structure ng mabuti yung BM nila. Okay, a lot of you guys here, oh, may business manager na ako. So okay na yan. I'm not interested to hear from you. But meron akong ituturo pa sa inyo dito sa mga nandito sa loob. By the way, I'd like to know guys, sino dito ang mga aspiring media buyers type 1? Yung mga aspiring media buyers. Ma'am Bella. Sino pa? Ma'am Bernadette. Roselito. Okay, Sir John. Yung Ma'am Ina. Iyan, sa mga aspiring media buyers natin. Ma'am Joyce, yan, madami-dami din. Si Sir Jordan. Okay, magagamit nyo to, itong part na to na ituturo ko sa inyo kasi ganito mag gain ng access sa clients. Ano, ituturo ko to. Not many of you have the knowledge on how to be able to gain access on a different settings. No? Sino naman dito yung mga may business or trying to launch their business type 2? Okay? Type 2, Sam, Ma'am Jenna, Ma'am Jovi, Raymond Francisco. Yan. So may mga business kasama na natin yung mga yung mga financial advisor, mga real estate agents, 'yon. So sama na natin sa business para alam natin na yan si Sir Granny. 'Yon, madami-daming may business. Okay. So ang pag-uusapan natin sa day 1, ano ba yung nandoon sa binili niyo na 499? Now, sa day 1, business setting overview, we'll be creating the business manager from scratch. And we're gonna use Ma'am Noemi's account in order for us to create a new BM. And then I'm gonna dive through inside the BM kung ano yung mga different settings doon para mas lalo nyo maintindihan ano ba yung mga kailangan yung gawin doon para makapag-gain kayo ng access from your client or makapag-add ka ng someone to manage your business. Okay? Day 2, okay, understanding the campaign objectives. Pag-uaralan natin yung ano ba yung mga different campaign objectives. No? And then you'll learn the Facebook auction. Yung nakita nyo siguro yung ads ko about Facebook auction. You'll learn about Facebook auction. Day 2 yon. And then day 3, you'll learn the different campaign setup. Messaging campaign po lahat ito. Wala po itong website or landing page na anong tawag dito na tutorial. Okay? Puro to messages campaign, different setup. Tapos day 4, understanding Facebook ads metrics. Ano ba yung mga kailangan nyo matutunan sa Facebook ads metrics para para i-read nyo yung data, paano kayo mag-optimize ng campaign based lang doon sa 4 na metrics na ituturo ko sa inyo para hindi kayo maligaw kapag nag-run kayo ng Facebook ads. Then finally, day 5, I'm gonna teach you guys from the metrics na natutunan nyo sa day 4, I'm gonna teach you guys how to use the Facebook ads calculator para malaman po natin how much are you going to spend sa ads para makapag-acquire ng bagong customer. Okay ba tayo doon? Alright. So, then, next natin is, dapat po lahat ng nandito ay meron na po tayong Telegram app sa phone natin and then nakapag-sign up na po tayo ng ating account. Para yung mga hindi pa natin na i-add sa Telegram, I'll be sending you the link here inside the Zoom para you can click that link. Hopefully, you'll be able to join the GC
For some of you are getting some technical errors. We still don't know what's causing it. Possible reasons is you are using an iOS 14 iOS device, or mayroong blocker na merong pop-up blocker na hindi nag-aalaw na makapag-download ka ng na maklik yung link. So all you need to do is to download the Telegram app first and then create an account. Once you have created an account, you need to click the link that I'm gonna send you. Okay? Now, doon sa 499 na bili nyo for the 5-day Facebook Ads Challenge, you'll also get the Facebook Ads Beginner's Guide course. Okay? So dalawa yung makukuha nyong training, the live training which is ito, and then the recorded training which is the Beginner's Guide Junior Strategist course. Nag-send ako ng email sa inyo and please follow the instructions on how you can be able to access the training using the promo code. Okay, pag hindi gumagana yung promo code, just let us know. Please message Joelyn sa GC para ma-guide po kayo and magbigyan po kayo ng assistance. Okay? You can also, anong tawag dito? Watch the recorded trainings via Spaces by Wix. Punta lang kayo ng App Store ninyo and then look for Spaces by Wix. Download the app, and then kapag pumunta po kayo sa website ko, makikita nyo po ito doon yung you can also join this program via the mobile app. I-click nyo lang po itong go to the app. Make sure po na na-download nyo na po yung Telegram app. Okay, so here's what you're gonna do. Punta kayo ng website ko. Okay, dapat nasa mobile kayo if you want to download the Telegram app. Click nyo yung online courses. Okay, you should be able to gain access to the 5-day Facebook Ads Challenge, which is yung day 1, makikita nyo dito sa Facebook Ads Challenge, yung recorded training. Okay, up until day 5, dito nyo makikita. Then sa Junior Strategist, dapat may access din kayo dito. Ma-open nyo din to using the promo code na sinend po namin sa inyo via email. Alright? Then, for example, if you want to download the app, pag kinilik mo tong start course, kunyari sa beginner's guide, you will see this button or tong word na go to the app. Click the app kapag nasa mobile kayo, and then you should be able to get the Spaces by Wix app para pwede nyong panoorin kahit na nasa mobile phone kayo. Pero best pa rin na nasa laptop or desktop po ang pag-access po ninyo ng course para at least full screen po, kasi pagka nasa anong pangalan nito, nasa mobile kayo, hindi nyo po makikita ng maayos po yung ating mga lessons. Alright, inom lang ako ng tubig at ako'y hinihingal. Wait lang. Alright, so Ma'am Aliza, it's okay to discuss basic, but we would prefer if you delve into details. Example, why we need to duplicate ad sets, why do other people copy? I know how to set up, but optimize, yun ang need ko, BM setup wise. Yes, I'll be teaching that on the 3rd day, yung pang 3rd day po natin, no? So again, yung how the live training will progress, this will be the course outline ng ating 5-day Facebook Ads Challenge, which is yung settings na sinasabi niyo, Ma'am Aliza, dito yon sa day 3. Okay? Now, business settings overview, puntahan natin si Ma'am Noemi. Ma'am Noemi, you can now share your screen para magawan ka namin ng business manager. Okay? Yes, go ahead, Ma'am Noemi. For some of you guys, again, medyo hindi na to interesting para sa inyo, but for the sake of the other students na wala pang BM, will be diving into this. Okay? Sige, Ma'am Noemi, go ahead. Share your screen. Ganda ng background mo dyan, kay Captain America ka pa dyan. Parang gusto ko rin magpa-setup ng ganyan na. Yon. Alright, give me, Ma'am, full control ng iyong screen, and then I'm gonna navigate your browser. Don't move your mouse, Ma'am. Huwag mong gagalawin. Okay, for those of you guys na
wala pang business manager, all you need to do is to go to business.facebook.com. Then titingnan natin kung meron or wala na pa talaga si Ma'am Noemi. Remove ko muna to lahat ha. Tapos automatically minsan napupunta kayo sa Meta Business Suite. No, kapag napunta kayo dito, look for medyo malaki. Look for all tools. Click nyo to. All right, and then hanapin nyo yung Ads Manager. Yun, nandun. Ay, ano ba yun? Na-click ko yung eto siya. Ads Manager. Okay? Tingnan natin kung meron na siyang BM or wala. Yon, account disabled. Congratulations, Ma'am Noemi. No, perhaps you're using your personal ad account. Yon ang ibig sabihin. Kaya nga po, wag niyong gagamitin yung personal ad account ninyo kasi oras na ma-disabled kayo dyan, problemang malaki yan. So, tingnan natin kung makakapag-create ka ng BM kahit disabled na yung account mo. Pag wala, hanap tayo ng ibang candidate. So, kapag mag-create kayo ng bagong BM, punta kayo ng business.facebook.com/create. No? Let's see if makakapaggawa tayo ng BM kay Ma'am Noemi. Nag-boost post kasi siguro si Ma'am Noemi, ano. Palagay po ng naisip niyo na business name dito, ma'am. Kahit na wala pa kayong DTI, may works permit, walang problema. Yung naisip niyong business name, kung may existing na kayo, please type in here. Sige, ma'am, type niyo dyan. Pwede naman nating baguhin yan. Pwede nating baguhin later on kung magbago isip nyo. Okay? Online business store. Sige. Please submit your email sa baba, ma'am. Make sure na meron kayong anong tawag dito? Meron kayong access dyan sa Noemi Magalong na yan. Okay, and then mamaya na ako magsasagot ng tanong sa sa chat box. Wait lang, ma'am, wag mo muna isasubmit. Open mo muna dito sa new tab yung email na nilalagay mo just to make sure na meron kang access dito. Sige, open mo dito, ma'am. Saan yung Gmail mo dito? Ayun. Ito pala, ito. Click ko na. Tingnan natin kung yun yung nakalagin yung na email mo dito ngayon. Noemi Magalong 0114. O yun, tama. So, click mo yung submit, ma'am. Alright. Yun. Yun sinasabi ko. Unable to create an account kasi disabled yung iyong personal ad account. So, magsilbing aral na po ito sa mga gumagamit pa rin ng kanilang personal ad account kasi you won't be able to create new business manager. So, hanap po tayo ng ibang guinea pig na Ma'am Noemi, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng bagong business. Ano? Dahil restricted na po yung personal ad account ninyo, ang gagawin po ninyo ngayon is mag-create kayo ng bagong profile outside po doon sa existing na information na meron kayo ngayon. Okay? Huwag niyong gagamitin yung sarili niyong PC, yung device na gamit niyo ngayon. Huwag niyong gagamitin yung mobile number na ginamit niyo diyan sa Facebook na yan. Huwag niyong gagamitin yung email na ginamit niyo diyan sa Facebook profile niyo na yan. Ano pa? Device, email, mobile number. Huwag niyong gagamitin yon. Punta kayo somewhere, a different location. Okay, kasi matatag ni Facebook yan, yung same IP address mo, malalaman niya na nag-create ka ng bagong business. Okay, lipat ka ng location, probably kapitbahay ninyo or mas malayo, mas maganda, create kayo ng bagong profile, bagong email, credit card, wag mong gagamitin pala yung dating credit card na ginamit mo.
No? Create ka ng bagong profile, as in bagong Noemi Magalong, bagong email, bagong credit card, bagong device na gagamitin mo, it's lahat bago. Yes, Ma'am Noemi, go ahead. Sige, unmute ka ngayon. Sir, actually, di ba I'm running an ad, no? So, I'm using my different, profile po kapag nagpaparam po ako. So, itong naka-login ko kasi ibang Facebook account siya. I see. Okay. Pero, pwede mo ma-switch sa different profile mo ngayon? Okay lang po. Sige, Pwede switch naman mo po. ngayon. Okay. Switch mo ngayon, ma'am. Okay po. Then, tuloy ko lang yung ano, no? Tuloy ko lang, habang siniswitch mo, ma'am, tuloy ko lang yung kwento ko. Huwag niyong gagamitin yon. Kaya ako, ginawa na magkaroon tayo ng Telegram GC kasi itong mga information na to, nung sinend ko nung last year, yung information na to via voice message, meron kasi kami dating GC, Messenger na GC. Ngayon, na-restrict ako ni Facebook ng 3 days dahil doon. No, so, pamit mo na. Yon. Na-restrict ako ni Facebook dahil doon sa message ko na yan na tinuturoan ko yung mga students ko kung ano yung gagawin kapag na-restrict yung accounts. Tapos, another 3 days ulit dahil, I don't know, nag-send yata ako ng YouTube link. Tapos, I've had enough. Sabi ko, lipat tayo ng Telegram. Kaya meron tayong Telegram GC ngayon, yun ang ginagamit natin sa ngayon. Okay, yung mga sensitive information katulad nun, hindi ko na nilalagay doon sa Facebook Messenger. Sa Telegram GC ko na pinapasok. Okay, okay na ba yung ano mo, Ma'am Noemi? Na-switch mo na? Sige, unmute ka, ma'am. Okay na? Okay, okay na po. Sige, share screen ka, ma'am. Sige lang. Share ka ng screen. Ayan. Walang link yun. Walang link. Sabi mo kay Joey. Walang code. Okay na, nag-reply na ako. Alright, so ito yung ano mo, tingnan natin. Bigyan mo ako ngayon ng remote control access. Tingnan natin kung remove muna natin to Ay, sorry. Share back ka again, ma'am. Share back ka again. Yes, ma'am. Unmute ka. Sige, go ahead. Ma'am Noemi, rinig mo kami? Wait lang, na-log out po yata siya. Nalag out. Sige. Teka, sino pa yung pwede nating i-substitute? Teka, sino Ayan, yung okay nag-zero na pa po. dito? Okay na? Opo. Okay Na-log na, out okay. siya kanina eh. Sige, Sayang. go ahead. Pwede mo nang share. Yon. Remote control access. Bigyan mo ko, ma'am, ng ano. Tingnan natin kung magagawa natin. Tapos, business.facebook.com/create. Okay. Tingnan natin. Create an account. Sige, ma'am. Type mo dito yung naiisip mong business. Okay. Click submit. Hopefully, pumasok siya. Yon. Tapos, open natin dito yung another tab kasi magsisend si Facebook ng confirmation email. Tapos, lagi niyong pupuntahan yung social tab ninyo instead na primary kung if you're using Gmail.
Ngayon, yung mga naka-Yahoo pa dito, baka pwede nyo pag-isipan nyo na lumipat kayo ng Gmail account kasi yung Yahoo po ay bankrupt na po yung company na yan. So, lipat na kayo ng Gmail. Wala na pong kung gumagamit ka pa rin ng Yahoo, ibig sabihin magka-edad po tayo. No, hindi ko na sabihin kung ano yung edad ko, pero malamang magka-edad tayo. Click mo yung confirm now. Yon. Okay? Sa lahat ng mga wala pang business, yun po yung gagawin ninyo. Now, for some reason, locally deny, no. So, for some reason, teka, naka-record ba tayo? Oh, naka-record tayo. Sige, go ahead ma'am, share back screen ka para ano, make sure ko lang naka-record tayo. Okay? Tapos, bigyan mo ulit ako ng access. Okay? Okay, so ngayon, i-click mo tong drop down, itong online business store mo. Okay? And then, makikita mo dito na kapag nakikita mo yung pangalan mo na Noemi Magalong, ibig sabihin, personal ad account mo ito. Okay, wag mong gagamitin itong personal ad account mo. Meaning, magra-run ka ng ads mo dito sa business accounts. Okay? Now, ang gagawin ko dito is mag-create tayo ng ad account. Kasi fresh ay. Oh, kapag ganito guys, kapag account disabled ang nakikita ninyo, meaning hihingian kayo ng identification ni Facebook. Kiklik nyo lang tong see details. Usually ganun kapag bago yung account nyo. Hihingian kayo ng identification ng ID, government issued ID. Paki-prepare mo yung ano nyo ma'am, yung government issued ID nyo. Kiklik nyo tong request review. Okay? And then, request review. Labas nyo na yung ano nyo ma'am. Click nyo ma'am yung I'm not a robot. Okay? And then, scroll down. Masyadong control minus ka ma'am para lumiit yung ano mo, yung screen mo. Control tsaka minus. CTRL tsaka minus. Yon, click mo yung continue. Ayan. Tapos, wag mo nang galawin ha. Select natin, obviously, Philippines kasi nasa Pilipinas tayo. Sana. Yun, 63. Tapos mobile number mo, ma'am. Alin ba dyan sa mobile number mo na yan? Sige, type mo. Tapos send SMS. Tapos may magsisend sa'yo dyan ng 6-digit code. Continue. Hihingi sa'yo ng ID yan. Palabas mo na yung ano niyan, ma'am, yung inyong ID. Yung pinakamaganda yung national ID. No? Yung sino ba dito guys yung merong matinong national ID. Flex nyo naman ngayong gabi. Pagkakataon nyo nang i-flex yung merong matinong picture ng national ID ninyo kung meron na kayo. Kasi yung akin mukha akong brutal dun mukha akong nang kaka-snatch pa lang yung itsura ko dun. Mamaya na ako sasagot ng mga questions guys sa chat box. Okay? Anong common reasons based from your experience bakit na-disable ang account? Hindi ad compliant ang iyong ads, Ma'am Aliza. Meaning hindi pasok doon sa guidelines ni Facebook. You can check that sa junior strategies na course. Nilayout ko doon yung reasons kung bakit o yung mga reason o yung mga kailangan mong gawin para maging Facebook ad compliant ang iyong ads. Sige, click mo yung continue, ma'am.
Sasabihin dito, you'll hear back from us within 48 hours. Pero usually, within minutes lang na re-resolve na siya. So, close mo yan, ma'am. Okay? Then, let's see here. Habang inaantay natin yung couple of minutes lang, babalik na yan eh. Hopefully. Punta muna ako sa business settings ha. Okay. Tapos, dito muna ako sa try ko munang i-add yung sarili ko dito para magkaroon ako ng access sa account ni Ma'am Noemi. So guys, yung mga aspiring media buyers dito, merong different ways on how you can be able to access your client's business manager's account. Okay? The first one is this one via email. Click mo yung invite, no, invite people na button sa taas, yung blue. Tapos move mo, lagay mo dito yung email mo mismo. If you're a aspiring media buyer, you just need to type your email. Yan yung first way of accessing someone's business manager account. Okay, ito yung email address ko. Click next. And then ito. And then dahil wala pa tayong ad account, hindi pa natin nakikreate, restricted pa yung ad account niya. I-invite ko lang muna. Okay. Invitation sent. Tapos try ko muna habang dito rin sa Noemi Magalong. Para meron lang tayong okay, try ko din dito. Check ko muna kung merong ad account to ha. Wait lang. Wala pa tong ad account. So, lalagyan natin to ng create a new ad account. Dalawa kasi yung business niya. Hindi niya alam na dalawa yung business niya. Hindi niya alam, no? Na dalawa pala yung business mo. So, Noemi ads muna to, no? Pwede naman natin tong palitan. Noemi advertising muna. Tapos Manila and then Philippines. Philippine peso. Click next. My business. Create. Okay, may ad account na siya ngayon. Bibigyan mo ng access yung sarili mo dito. Full control, assign. And then, mamaya na tayo maglagay ng payment method. Okay, exit muna tayo. Tapos, pagdating dito sa people, ganun pa rin. I-add ko pa rin yung email address ko. Teka lang. Refresh muna natin. Invite people. Dalawa kasi yung business niya eh. Try muna natin habang inaantay natin yung isa na mag-gain back yung ating, ma-resolve yung ating appeal. So, add accounts. Pagdating sa add accounts, bibigyan niya ng, teka. Yan, tama. Bibigyan ko yung sarili ko ng full control, invite. Okay? Dalawa na yung invitation sent ko. Tingnan natin yung isa kung okay na yung online business store ni Ma'am Noemi. Kung okay na yung ad account niya, disabled pa rin, but I'm gonna try to log in. Makaka-receive ako ng email, no? Kay Facebook. Makaka-receive ako ng email. Doon nyo pa rin pupuntahan sa social tab. No? Share ko yung screen ko. Then, Gmail account. Dito ko siya pupuntahan sa social. So, dalawa yung Noemi Magalong tsaka yung online business. So, click ko to. Get started. Gmail na gamitin nyo guys ha. Parang awa niya na. Huwag na kayo mag-Yahoo.
Bankrupt na yung kumpanya na yan. Wala na yung ano yan. Wala na halos gumagamit niyan. Kung gumagamit ka pa niyan, magkaedad tayo, panigurado. Ay, ba't yun nun? Site can be reached. Mabagal yung net ko? Ganun ba? Wait natin. Mabagal nga. Teka, stop sharing muna ako. Okay ba yung audio ko, guys? Hindi naman nag-choppy. Naglolo ko yung globe na naman ngayon. Okay. Bagal nga. Continue with Meta. Tapos magla-login ako. Wait lang guys ha. Set invitation. Lagyan ko yung password ko. Lagyan nyo yung password nyo sa ano ha. Sa notebook. Huwag nyo ilalagay sa notepad. Madaling mahanap yan ng mga hacker. Tsaka yung mga nakaka-receive ngayon ng ano, ng mga phishing scams sa pages nila na kesyo na-restrict daw yung account nila pero in reality hindi naman galing kay Facebook yung notification. Ingat kayo dun guys. Kasi hindi nagme-message si Facebook. Hindi nagsisend ng message si Facebook via email lang. No, kapag nag-email din sa inyo, i-double check nyo din ah yung email domain. No, kasi pag hindi tama yung hindi galing kay Facebook, makikita nyo yung email domain. Kung random email domain yon, wag nyo i-click yung sinend sa inyo na email kasi it contains malware. No, pag kinilik nyo yung link doon sa sinend sa inyo via email or via messenger, mag-automatically tawag dito, mag-i-install yung kanilang software doon sa PC mo, may installan ng malware yung iyong PC at makokontrol nila yung PC mo. Okay? Tingnan natin kung nakapasok na ako. Teka lang. Galamore, to marketing. Ayun, may magala. Okay na, pasok na. Pa-share ako ng screen, Ma'am Noemi, again. Titingnan ko lang kung may page ka na dyan na niraran. Bigyan mo ako ng remote control access ulit. Tapos refresh natin kung okay na. Usually few minutes lang to eh. Few minutes lang binibigyan na ng access. Trouble pa rin. Lipat ako kayo dito sa kabila. Okay, dalawa yung business mo, ma'am, ha? So, make sure na you are using that business. So, add a page. Anong page ang gusto mong i-add dito sa Noemi Magalong na business page mo? O wala ka pang page na ano? Yan. Okay, add page mo. Okay, dapat ma-claim natin yan. Yun. Pasok. Tapos, then, i-assign ko yung sarili ko dito. Ito guys, ang gagawin nyo din ng mga aspiring media buyers. Ipapa-add nyo yung sarili nyo sa page na yon. Okay, usually yung iba kasi, ginagawa yon sa Meta Business Suite, di ba? Pwede nyo gawin to sa loob ng Business Manager. Click Assign. Then, done. Now, I'll stop the share screen. Tapos, tingnan ko kung meron na akong access yung kay Ma'am Noemi na business. Okay. Share ako. Yon, may access na ako sa add account. Tapos, click ko tong all tools. Then, click ko tong business settings.
Check ko kung meron ako sa page access. Iyon. Alright. Now guys, ito ang itsura kasi ng business settings. No? Imagine niyo guys na ang business setting ay ang tawag dito? Isang subdivision. No? Sa subdivision, merong office napupuntahan ka, di ba? Para mag-inquire, para lahat ng mga transactions nyo, doon nang gagaling sa main office, yung pinaka-office nung pagpasok nyo sa subdivision. Ito yon. Ito yung, pag nakikita nyo itong business settings, tapos nakikita nyo dito yung pangalan ng business ninyo, dito lahat nang gagaling yung access nung nandito sa baba. Imagine niyo guys na itong business manager ninyo ay isang subdivision, tapos itong gilid na to is townhouses. Ano ba itsura ng townhouses? Pakita ko sa inyo. Yung dikit-dikit na bahay. No? Ganito yung itsura ng townhouses. Dikit-dikit siya. Hindi kamukha nung meron siyang specific na anong tawag dito na land area na nakahiwalay sa bawat bahay, di ba? So dikit-dikit yan, yung imagine niyo itong mga to, itong mga boxes na to, pages, ad accounts, apps, Instagram, bahay po yan. Now imagine niyo na townhouses po yan, dikit-dikit siya. Now bawat bahay po na yan, yan po yung mga assets ninyo. Hindi kayo makakapasok dyan sa loob ng assets ninyo kapag wala kayong susi galing doon sa mismong doon sa main office ninyo. So, ibig sabihin, nakita nyo kanina, kahit na meron na akong access doon sa business, binigyan ko pa rin ng access yung sarili ko para makapasok sa page. Same thing with ad accounts, kahit na meron na akong access sa business, kaya kayo yung mga aspiring media buyers, check nyo kung hindi pa nyo nakikita yung ad account, malamang sa malang, dalawa lang yan. Wala pang ad account yung client or hindi pa kayo na-add doon sa loob ng ad account. So, kailangan nyo magpa-add doon sa ad account kung wala kayong top level admin access nung business nila. Okay? Kasi kung may top level admin access ka, magagawa mo ng sarili mo yon. No, kung wala, binigyan ka lang ng employee access, magpapa-add ka dito sa bawat assets. Same thing with Instagram accounts, kailangan mong mabigyan ng access. Same thing kapag ka nagpapa-add ka sa Pixel, and etc. etc. And sa domain, dito sa domain, wala dito yung domain. But yun ang ibig kong sabihin na kailangan mong mabigyan ng access sa bawat assets na meron ka sa loob ng business manager mo. Okay? Malinaw po tayo doon? So, next thing is, di ba yung kanina, gain ako ng access using the email address. Tama? Pagpunta mo sa users, click mo yung people, tapos nilagay ko yung email address ko. Kaya ako napasok dito sa business manager ni Ma'am Noemi. This time around, I'm gonna ask, let's say for example, ad account lang yung gusto kong pasukin. No, gusto kong hingiin ng access. Ang hihingiin ko lang kay Ma'am Noemi is yung ad account ID. Sige Ma'am Noemi, share back ka ng screen mo. So, ibig sabihin, ayaw talaga ni client na magpapasok sa buong business manager niya. Ngayon, sasabihin ni client, sige, yung ad account lang ibibigay ko sa'yo. Pwede naman yon. So, ang gagawin mo lang dyan is, punta ka ma'am sa ad accounts, yung sa baba ng pages. Okay? Sige, click mo yan. And then, click mo yung Noemi Advertising. Di ba yung 174, yung blue na yon, yung string of numbers. 16-digit string of numbers sa may gitna, bandang gitna. ID, Noemi Magalong ID, 174-3528 yung dulo. Move mo yung mouse sa kanan. Yan. Clip mo. Copy to clipboard. Copy mo yan. Then, send mo dito sa chat box po natin. Dito sa chat box. Sa chat box po ni Zoom, sa baba, sa pinakababa, may makikita ka dyan, participants, chat, share screen, start summary, etc. etc. Ayun, nakita na. Okay?
Stop sharing. Ako naman ang mag-share ngayon. Ang gagawin ko naman, dahil ako ay, let's say, advertising agency ako, gagawin ko, si-switch ako dun sa business manager ko. Okay, o kaya, ito, pag may sarili na kayong agency, pwede nyo gawin to. Punta kayo sa ad accounts. Tapos, ang gagawin nyo dyan, click add account, request access to an ad account. Pasok nyo to dito, tapos manage ad accounts, confirm. Okay, sa loob ng business manager nyo. Ito yung business manager ng digital marketing agency ko, kaya pinasok ko dito yung ad account ni Ma'am Noemi para mamamanage ko using my own business manager. Share screen ka, Ma'am Noemi, again. Doon to sa mga mga aspiring media buyers pag nag-upgrade na kayo to agency. Okay, bigyan mo ako ng access ngayon. Magagamit din to ng mga business owners kasi pag nagpa-advertise kayo sa iba, let's say gusto niyo magpa-handle ng accounts, pwede niyo gawin yung part na 'yon. Ang mangyayari doon, dapat supposedly makikita niyo yung request ko dito sa requests. Lalabas yun dito, ayun oh. A business requested to access your ad account. Ito. Ang gagawin mo lang diyan, i-approve mo lang 'to. Gets? Nakuha, guys? Ganun lang kasimple. Pagka gusto nyong i-access yung ad account lang. Okay? Now, ang gusto ko naman ngayon, both ad account and Facebook page, ipapamanage ko sa'yo. Multiple pages meron ako, kunyari. So, ang gagawin ni Ma'am Noemi, pupunta lang siya dito sa pages. Tapos, kunin mo tong page ID mo, 225087 na yan, copy to clipboard mo, tapos send mo dito sa, sa chat box. Okay? Then, send mo sa chat box. Sige ma'am, pasend ako dito. Yan. 111. Okay, stop sharing ka din muna. Stop sharing. Ako naman mag-share ngayon. Ngayon, ang gagawin ko, mag-access ako kay Ma'am Noemi. Papasok ko dito sa business manager ko. I-click ko yung pages. Click ko yung add. And then, request access to a page. Lalagay ko dito yung page ID. Lalabas yun dito. And then, I'm gonna select which type of content or which type of access I'm going to request. So, everything, request access. Okay, close. Share ba ka, Ma'am Noemi, ng screen mo. All right. Then, same thing. Pag-gain ako ng access. Dito sa baba, makikita mo dito, requests. Makikita mo dito, business requested access to your page. Then, click mo yung approve. That's it. Same thing, again, pareho lang yon kapag mag-gain ka ng access sa domain, kapag mag-gain ka ng access sa Facebook pixel. Okay, medyo advanced na ng konti yon, but we will not discuss here sa 5-day Facebook Ads Challenge kasi masyado mahaba yon. So, then nagkaroon na ako ng access sa page and nagkaroon ako ng access sa ad accounts. The third one na pwede mong gamitin or gawin kung gusto mong magpa-manage ng iyong account is by partners. Click mo tong partners. Ayan. So, nasa loob na ako dahil nga nag-gain request access ako kanina. O, remove muna natin for the sake of this demo. Remove ko muna, remove partner. So, pwede rin dito sa part na to. Okay? Ang gagawin mo lang is partner to share assets with. Okay? Give them permission to work on your assets so they can help you manage your page or ads. Okay? Now, ang gagawin mo lang dito is click add. And then, hihingiin mo yung business ID nung partner, yung business partner mo o yung media agency na magte-take over ng ads mo. Okay? Ang bibigay ko ngayon is yung
business ID ko. Teka lang ha, give up remote control ko muna. Kukunin ko yung business ID ko. Papakita ko sa inyo dyan kay Ma'am Noemi kung saan nyo makikita yon. Copy. Tapos, isa-send ko dito sa chat box, Ma'am Noemi ha. Send ko dito. Kopyahin mo, Ma'am, yan yung business ID ko. Okay, nasa baba. Bakit nag-reply ako kay Sir Alan? Send chat to everyone in the meeting na lang. Yan, everyone in the meeting. Okay. Kopyahin mo yan. Tapos, lagay mo doon sa, teka muna. Dito pa pala nyo, pagka yung business ID guys, dito nyo makikita pala. No, kasi hindi ko pinakita, hindi ko nag-share screen eh. Dito nyo makikita yung business ID nyo. Magkakaiba yung ID nyo Iba yung ID ng Facebook page mo, iba yung ID ng Instagram account mo, iba yung ID ng ad account mo, iba rin yung business ID mo. Okay? So business ID mo, dito mo siya makikita sa business info. Ayun ito yung business ID ni Ma'am Noemi Magalong. Yung business ID ko, sinend ko sa kanya. Ngayon, ang gagawin ngayon ni Ma'am Noemi, Ma'am Marilyn, paki-ano muna, wag ka munang mag-ano dyan. Mag-annotate. Okay? Tapos, ang gagawin ko lang dito, i-click ni Ma'am Noemi yung partners. Okay? And then, click add. Tapos, lagay mo dito, Ma'am, yung business partner, yung business ID ko. Okay? And then, click next. Yon. Tapos, kung ano yung mga assets na ibibigay mo. Okay? Everything. Tapos, save changes. Okay, done. Tapos, mag-share assets ka pa. Click mo dito. Pwede ka pa mag-share assets. Click mo yung add accounts. Tapos, click mo to. Ito yung mga susi, guys. Ito yung sinasabi kong susi. Ito, full control. And then, save changes. Nakuha? Okay, para doon sa mga aspiring media buyers and itong mga business owners din, magagamit din po ninyo yung lesson po nito kung magpapamanage po kayo ng ad accounts po ninyo sa mga freelancers. Okay, yung mga freelancers dito, anong tawag dito? Yun po yung pag-gain ng access sa bawat assets. Alam lang tayo ng tubig. Now, sorry, na-stop sharing ko. Share screen ka ulit, ma'am. Kasi titingnan natin kung na-retrieve na ni Facebook o nabigay na ni Facebook yung access kasi nag-submit na tayo ng ng ID. Usually, it takes a couple minutes lang eh. Bigyan mo ko ng remote control access, ma'am. Yes mo lang. Yon, lipat tayo dito sa online business store. Tingnan natin kung lalabas. Trouble pa rin. So mukhang it may take some time. So next na natin 'yan. Gamitin na muna natin yung isang business niya. Okay. Now, dito dito sa Noemi Magalong na business, lipat muna tayo dito Tingnan natin kung meron ng payment method. So click mo lang tong inverted triangle pag mag-a-add ka ng payment method. Click mo to. View payment methods. Tingnan natin kung meron. Pag wala, lagyan natin ng budget. Ayun, mukhang wala ka pang budget ngayon. So, i-click mo lang to kapag wala kang, may credit card ka ba ma'am o wala? Gcash, meron? Sige, unmute ka ma'am. Gcash po, sir. Gcash, meron ka. Sige, add payment method tayo. Diba pa, sir, tanong ko lang kasi alam ko meron akong dun sa account ko na budget doon. So, iba pa to. Iba pa yon, hindi mo naman transfer yun dito. Okay. Kasi personal account mo yung ginamitan mo nung budget mo. So, dapat maglagay ka ng budget mo dito. Okay? Kapag nag-uumpisa ka pa lang, wag mong lagyan ng marami. Kasi pag na-disable, sayang yung budget na binilagay mo. Okay? So, paunti-unti muna. So, click mo lang yon, then click next. Mute muna kita. Then, select GCash.
click next. Then, open mo yung GCash app mo ngayon, ma'am, sa phone mo. Okay? Pag binuksan mo yung GCash app mo, meron doon sa, lagyan muna natin ng 1,000. Okay lang ba yun? Okay? Click next. Tapos, meron sa GCash mo, meron doon QR code. No, mariredirect ka sa GCash ngayon, open GCash. Tapos, doon sa GCash app mo, sa phone mo, may QR code doon sa gitna. Barilin mo ngayon yung nandito sa harap mo na QR code. Nakuha? Ayan. Scan mo ngayon yan. Stop sharing muna natin para at least hindi tayo magkaroon ng problema. Stop participant screen sharing. Tapos pakibaril mo ma'am yung yung nandoon sa mo na QR code. Para malagyan po natin ng budget yung iyong ad account. Mamaya na ako sasagot ng mga questions guys ha. Para tuloy-tuloy tayo. Sige, unmute ka ma'am. Pag may sinasabi ka yata eh. Saan po banda dito, sir? Ay, Ha? sa ano? Okay, kita ko na po. Okay, tama na. Sige, barilin mo ngayon. Mariredirect ka niya sa sa GCash. Merchant. Pwede rin Paymaya, no? Pwede rin credit card, PayPal. Yun. So, pwede yung mga accounts na yun. Pwede yung mga payment method na yan. Let Okay us na know, po. ma'am, kung okay na. Okay na? Mm-mm. Okay, share back screen ka, ma'am, nung mo. Nung screen mo. Sige, bigyan mo ko ngayon ng access. Okay, and then, dito kayo lagi pag mag-add kayo ng GCash ninyo. Yun. Prepaid funds, already added. Okay, funded na siya. Okay, and it's time to answer those questions sa chat box, no? Madami-dami to. Umpisahan ko doon sa pinaka-umpisa. Magandang gabi, magandang gabi. Sige, para masagot ko lahat ng tanong sa chat box. Sir, hindi po ba maaapektuhan yung load wallet ng business account pag nag-create account ako? Load wallet. What do you mean, Sir Miguel? Hindi maapektuhan yung load wallet. Hindi ko sure, hindi ko masundan yung tanong mo, Sir Miguel. Paki-elaborate ng konti, no? Pwede na ba kung naka-VPN ka instead of different device? Ganito Ma'am Aliza, na-try ko na kasi yan. Nag-VPN kami dati. Nung nag-VPN kami, nakagawa kami ng business manager. Di happy. Happy kami. We feel like we are super expert. But the moment na makaligtaan mo yung VPN mo, na ma-turn off mo yan, for some reason, I don't know, for some reason, shoot yan, ma-recognize ni Facebook yung IP address mo. Okay? So kahit naka-VPN ka pa, yes, makakapag-create ka ng bagong BM, pero especially, yun pala Ma'am Noemi, let's say for example na restrict ka tapos mag-create ka ng bagong Facebook profile.
dapat mag-add ka muna ng a couple of friends and then i-run mo muna yung Facebook account mo na yon, yung bagong profile mo na yon for at least 1 month lang. May mga activities, nagpo-post ka doon, nanonood ka ng video doon, etc. etc. Para the moment na lumipat ka na doon sa dating device mo, ah hindi na masyadong sketchy kay Facebook. Okay? So, dapat may activities yon bago ka lumipat doon sa dating device mo. Ganun ka, ano, masyado na matalino si Facebook ngayon. Dati kasi kahit na same PC, nakakagawa ka ng bagong BM before pa, 5 years ago. Pero ngayon, mahirap na gumawa. Okay? So, yon. Sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Aliza. Sir Jordan, ako na lang po, pero okay. Okay na to. Yung sa akin, hindi restricted. Yung sa akin, hindi restricted, pero account ko mismo, FB naka-link. Malamang personal ad account to, Sir Ken. Okay? Mano, Enot, parareho lang po ba yung Meta Business Suite at Business Manager? Magkaiba po. Ang Meta Business Suite, ginagamit po yan sa kapag mga social media managers. Yung mga postings, yung mga organic posts, doon po ginagamit yung Meta Business Suite. Okay? Kapag ka nag-run ka ng ads, gagamitin mo dapat yung Ads Manager sa loob ng Business Manager mo, ng BM. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Mano. Sir Jericho, pwede din po ba gumamit ng dummy account pang boost? Dummy account, what do you mean? Meron kasi tinatawag na black market account, ad account. So, yung black market na yon, bibilin mo yung ad account na yon. Bibilin mo yung business na yon. So, baka ito yung tinatanong mo, Sir Jericho, no? Please elaborate furthermore. Ma'am Jaisel, sir, iba po ba ang Facebook page sa business page? I think you are referring to Business Manager tsaka Meta Business Suite. Magkaiba po yung dalawa. No? Sir Jericho, Ma'am Jaisel. Pag US client, different ad account ulit, tapos US number ng client po. Yes, kailangan, Ma'am Bernadette, yung ad account ginawa ni client. I-add ka lang ni client doon sa BM niya or doon sa ad account niya. Hindi yung client ay gagawan mo ng business manager dito sa Pilipinas. Mali yun. Tapos yung phone number mo ilalagay mo, mali yun. Kasi you end up claiming the business manager instead na sa client. No? So may mga client kasi na hindi rin alam yon, dapat be careful kayo doon as a media buyer na kailangan paggawin nyo muna sila ng business manager niya tsaka kayo i-add doon sa business manager niya. Okay? So malinaw po tayo doon. Kasi mayroon akong isang estudyante dito, ginawan niya ng business manager yung client niya dito sa Pilipinas. Eh di, lumalabas na sarili niya yung business manager, hindi kay client. Bali yung lumalabas, si client ang inad niya sa loob ng business manager niya. Okay? Yun. Pwede din po ba gumamit ng boost post? Huwag kang magbo-boost post, sir. Lalo gagamitin mo yung personal ad account mo. Kamukha nung kay Ma'am Noemi na restrict yung personal ad account niya. Okay? Applicable ba ito sa affiliate marketing? Hindi po ako nagtuturo ng affiliate marketing, Ma'am Annalyn. Pero itong campaign setup, yes, applicable siya sa affiliate marketing. No, hindi ko po expertise ang affiliate marketing. So hindi ako magpapakadalubhasa at sasabihin sa inyo na ah, na magaling ako sa affiliate marketing, which is hindi. No, hindi ko po kini-claim na kaya hindi ko tinuturo yung affiliate marketing. Pero yung applicable ba yung setup? Yes. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Manalyn. What if dalawa yung business ng client from US, gagawa din ba ng dalawang business? Hindi po. Sir Eugene, paggagawan mo, kung ano yung ginawa ko kay Ma'am Noemi, trabaho mo yon as a media buyer para turuan si client na mag-create ng bagong business manager. Okay? Pag naka-create ka na ng bagong business manager kay client, i-add ka ni client sa business manager niya. Ma'am Liz, dalawa din pala yung business ko. Pwede lang i-delete yung isa. Huwag mong i-delete, Ma'am Liz, yung business mo kasi anytime na may mangyari doon sa isang business mo na restrict siya, meron ka mag-buffer na another business manager. Huwag kayong mag-delete ng ad account, huwag kayong mag-delete ng business. Okay, huwag niyong pakialaman yung existing business manager niyo. Buti nga at meron pa kayong existing ads manager or business manager para pag may mangyari man sa mga sa mga
accounts ninyo, meron pa rin kayong buffer or spare. Okay? Ano pa ba? Even nakalock po yung notes mo using IP. Again, yung VPN, temporary lang yan. Temporary lang yung yung VPN kasi. Ma-restrict at ma-restrict kayo diyan. Yes, si Sir Ken may nilabag na rules ni FB kaya much better ibang ad account gamit para in case hindi madama yung business if ever. Yes. Kailangan naka-separate yung bawat ad account para hindi siya gumuho yung ad account mo, yung business mo. Kapag na-restrict yung personal mo, wala ka ng chance makagawa ng bagong BM. Okay, hindi pala pwede gumawa ng dami. Okay. Are the business account and personal account kung saan nanggagaling yung business account separate? Separate po yan. No, magka-separate yung business sa personal account mo. Pwede din po bang gumamit ng fake Facebook ad account pang boost? Yun po yung ginagawa ko. Ano po yung kaya possible cons nun? Sir Jericho, kung yung sinasabi mong fake ad account na yan is black market na ad account, that's fine. Walang problema yan as long as na nakapag-run ka ng ads. Kaya lang, ang cons po kasi nun, yung ad account, maaaring hindi ma-restrict, pero oras na ma-restrict ang page mo, goodbye ka. Now, mas gugustuhin ko na lang na ma-restrict yung ad account ko, wag lang ma-restrict yung page ko. Lalo na kung marami ng followers yan, marami ng data yan, mas gugustuhin ko na mag-create ng bagong business manager kaysa ma-restrict yung page ko kasi you can never run an ad with a restricted page, yung Facebook page mo mismo. Okay? Next. I've been running ads from my personal ad account. What's the difference of creating a business account? May advantage ba ang using a business account? Yes. Ma'am Alisa, again, kapag na-disabled yung personal mo, hindi ka na makaka-create ng business account. Okay? There's an option to have someone else manage kaya direct from account rated at being knowing different. Yes. Okay, nasagot ko na yan. Naguguluhan ako kasi nag-create na ng business. Ng business ako sa personal. If you want, Ma'am Alisa, you can share your screen. Tingnan natin yung structure ng business mo para makita natin. Sige, bigyan kita ng, makakapag-share screen ka. If you want, you can share your screen. Okay? Ano pa ba? Parang nasagot ko na ito yung iba dito. Anong pinagkaiba ng CTR all sa click-through rate? Yung lesson po na yan pang day 4 po natin, Sir Mark. Okay? Ma'am Bella, okay lang po ba na si client maglagay ng budget pero si media buyer po ang gagamit ng client's Facebook page? Yes, okay lang po. As long as si client yung naglalagay ng budget, hindi yung ikaw yung naglalagay ng budget. No? Tama ba kapag nagka-problem yung business account, hindi affected yung personal account? Yes. Tama po, Sir Valmo. Yun po yung advantage nung magkaiba yung personal dun sa business. Okay? Ano pa ba? Yung mga same questions, hindi ko natin guys kasi pareho lang naman yung answers. Ito yung ginagamit ko laptop, VPN po. Okay. Sir, pwede po ba ako mag-handle ng other Facebook page kahit wala pa silang business manager account? Hindi, kailangan merong business manager account yung business na hahawakan mo. Okay, kasi freelancer ka, kailangan meron silang sariling business. Again, same question. Until how many ad accounts you can make po? As long as na-establish mo yung credibility mo kay Facebook, ma'am, sino to? Si ma'am, malabo na talaga mata ko. As long as teka lang, magsasalamin nga lang ako. Habang hindi ko na mabasa talaga.
Talaga pag lumalabo yung ngipin. Ayan. So as long as na maganda yung credit line mo kay Facebook, maganda yung credibility mo kay Facebook, hindi ka nare-reject ka ng ads, automatically pwede ka mag-create ng new ad accounts. And it is the same thing with the BM, pwede ka mag-create ng bagong BM as long as na good standing ka kay Facebook. Okay, ma'am, sir, ma'am, Mabench. Mabench ba yan? Ma'am, Mabench, okay. Then, kapag gagawa ba ng ads, si Chris DJ, kapag gagawa ba ng ads, mas okay ba existing post or new post para sa ads? You can test both. Walang maganda doon. Magiging masasabi mo lang na maganda kapag maganda yung resulta. Ano? May tinatawag tayong ABT, always be testing. I-testing nyo yung Facebook page post, i-testing nyo yung nasa Ads Manager. Wala akong nire-recommend na maganda yung isa, mas maganda sa dalawa. Walang ganon. Dapat i-test mo, tsaka mo lang malalaman yung kung alin yung maganda. Okay? Sino pa ba? Coach, gumawa ko ng Meta Business Manager or for a specific page. Pag-check ko sa billing ad account ng isa ko pang page ang nandun. Okay lang ba yun? Ilan ba yung ad account mo, Ma'am Michelle? So, kailangan yung specific page na yun. Kasi, kapag meron kang isang page, tapos may control ka doon sa lahat ng business manager na ginawa mo, pwede mo kasing i-run yung isang page na yun multiple ad accounts no? So, pwede mong i-run yun. Kahit na, di ba yung kanina kay Ma'am Noemi, dalawa yung business manager niya. Dahil siya yung top level admin access nung page niya, pwede niyang i-run yung page na yun, both business manager. Okay? Ano masagot ko yung tanong doon? Next is, possible ba ma-delete yung business manager? Kasi wag mong i-delete. No, kakailanganin mo yan next time, sa future. Sa real estate business po ako, nag-ads po kami ng existing post which is video. Okay naman yun, Sir Mike. No? Kung nakakukuha ka ng magandang result doon, so be it, keep it. No? I-optimize mo. Sir, okay lang ba po mag-FB ads habang may utang ako mismo sa account ko? Hindi po. Sir Boss Pilo. No, kailangan mong isettle yung ano mo, Sir Boss Pilo. Kailangan mong isettle yung existing balance mo para magkaroon ka ng chance makapag-run ng ads ulit. Kasi sir, pagka habitual yun na nangyayari na nagkakaroon ka ng utang kay Facebook, mababan ka ni Facebook. No, yung credibility mo kay Facebook hindi siya good standing. No? Kapag ka ganon, mayat maya na popost yung ads mo tapos popondohan mo ulit, tapos mauubos ulit yung budget mo. Kailangan, Sir Boss Pilo, is mag-ano ka, bigay ka ng leeway. Let's say for example, 100 pesos per day ka, budgetan mo na ng 500 pesos for the whole, or 700 pesos, o 1,000 pesos for the whole week. Tapos bago matapos yung week na yon, bago lumipat yung the following week, dapat meron ka ng another na fund na 1,000 pesos for the following week. Okay? Kasi si Facebook, kahit na 100 pesos ang nilagay mo dyan, may mga days yan na magwa-120 yan. Tapos may mga days na magiging 80 pesos yan. So nagpa-fluctuate yan. Pag kinuha mo yung average yan on the 7 days, 100 pesos yan. Kaya kapag na saktong-sakto lang yung nilagay mo, mababan ka dyan. Okay? May possibility na maban po yung inyong ad account. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo. Next, coach freelancer po ako. Marami po akong for sale na property. Yung ads manager pa rin ang gagamitin ko. Yes, palagi, Sir Manolito. Ads manager, wag kang gagamit ng boost post or ng personal ad account. Paano patasin ang threshold sa bawat business ad account? Keep on keep on running ads. Kapag matagal na at hindi na increase yung threshold mo, reach out ka sa support. No? Sir, anong pangalan nito? Sino to nag-threshold? Labo na naman ako. Pieli Vivares. No, yung kung gaano katagal na yung threshold mo na yan, hindi ka tinataasan ni Facebook,
reach out ka na sa customer support nila. Okay? Magkaiba ba? Okay naman, nasagot ko na to. Sir, paano pag sobrang detail si client, bale sa pag-access ang paggawa ng BM, pwede ko siya turuan ng kunwari mag-share screen na lang. Yes, Ma'am Bernadette. Kung anong ginawa ko kay Ma'am Noemi, yun ang gagawin mo sa client mo. Okay? Kasi kapag nagpalitan lang kayo ng email dyan, hindi kayo matatapos. Promise, abutan kayo ng isang buwan. Baka may higit pa. Okay? So, kailangan mag one-on-one kayo. Kung anong ginawa ko kay Ma'am Noemi, gawin mo yun. Sana ba? Sorry malabo yung mata ko. Hindi ko nababasa yung iba eh. Maliliit kasi. Teka, lakihan ko na nga to. Ayun, meron pala dito. Paano po mag-change method from credit to prepaid po? Pwede ka naman kahit may credit ka, kahit na may credit card ka, pwede ka mag-prepaid. No? Tanggalin mo lang yung credit card mo doon, tapos prepaid ka. No? Doon sa 3 dots, nakita mo yung kay Ma'am Noemi kanina, yung 3 dots, sa gilid ng payment method, i-remove mo doon. Si client POV po, ano yung POV? Ano yung POV? Hindi ko good gets, Ma'am Bella. Sir, ano kaya maganda? Diskarte pag i-detect si clients. WhatsApp lang gamit naming communication. Tapos binigay niyo lahat sa akin ng credentials sa social media to create ads account. Okay lang ba pag ako yung mismo gumawa ng mismo? Hindi. Mali yun. Mali yun, Ma'am, Sir Eugene. Sabihin mo, Sir Eugene, I'll end up owning the business account, not yours. And you don't want that to happen. Sabihin mo sa kanyang ganun. Unless na lang na gusto niya talagang sabihin mo, papadalan mo ko ng pera para i-fund ko yung ads mo. Pondohan ko yung business account mo, which is very hassle yon sa part niya. Pahabol po, personal business account ko mula pa nung 2017, naka 1.3M na ako sa ads personal. Need ko pa babaguhin from business account to new business account? Ma'am Roxelle, if I were you, mag-create ka pa rin ng BM, tapos create ka ng ad account na bago, tapos unti-untiin mong gamitin yung ad account doon sa BM mo. Okay? Now, mag-run ka ng ad simultaneously from your personal ad account, tapos doon sa bagong BM na ginawa mo na may bagong ad account, then kapag nakita mo na naging similar na yung kanyang results, yung personal ad account mo, tsaka yung bagong BM na ginawa mo, okay? Pag similar na yung results, patayin mo na yung personal ad account mo and then i-continue mo na yung business account mo. Na-gets? Okay? So, sana nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Roxelle. Isang business manager po, how many pages? You can add as many as you want, Ma'am Melissa. As long as na Facebook ad compliant po yung ads niyo. Okay? Yung FB page po ba na ginagamit pang ads, effective pa rin for organic content creation? Yes. Can I use the BM for my existing ads? Yes, nasagot na to. Coach, ituturo po ba dito paano mag-navigate ng tamang pag-boosting ng page? Yes. Day 3. Ma'am Jonilyn, no? Day 3. Huwag kayong mawawala sa day 3. Yes, tama po si Sir Ken. Paano po gumawa ng bagong BM? Ma'am Pieli or Sir Pieli Vivares, ma'am or sir? Check nyo po doon sa 5-day Facebook Ads Challenge. If hindi mo pa nabubuksan yung email namin, paki-check mo doon yung instruction on how to access your dashboard. Sir, how about real estate? Kasama din po ba ituturo mo paano mag-create ng maayos na setup ng Ads Manager? Yes, day 3. Ma'am Jaisel. May problem po kasi ako sa Ads Manager kapag nag-create, lalo po ngayon na may bago po si Meta Ad Set, may get 0 results. Yun, day 3 po natin pag-uusapan yan, Ma'am Jaisel. I have an existing page, nag-manage same page, yung procedure ginagawa ko sa boosting. Biglang humina ang engagement ko, tapos now ko lang malalaman na dapat business ID pala gagawin. May effect po ba yung humina? Ma'am Jonilyn, walang kinalaman yung business humihina po talaga yan if you are using the same budget and if you are targeting the same audience. Pag-aaralan po natin yan sa day 2, bukas.
Okay? Ma'am Jonelyn, huwag kang mawawala bukas. Yun yung sasagutin ko sa tanong mo bukas. For own business ko, okay lang ba one ad account lang or need pa magdagdag and why? Kung may multiple business ka, Ma'am Liz, then by all means, create multiple ad accounts. Kasi dapat separate yung business mo, business to business. Let's say for example, meron kang car wash, isang ad account yun. Meron kang sari-sari store, meron kang car wash, meron kang okay business, then isang ad account dapat yon, isang page din yon. Tapos, let's say financial advisor ka pa, isang ad account din yon. Hiwa-hiwalay siya dapat. Okay? Coach, yung automated messages, lagi edited yung sa akin, but pagdating sa client, nag inquire hindi gumagana. Parang bug, minsan gumagana, minsan hindi. May bug yan minsan, Sir Ken. Talagang hindi natin maiwasan. No? Hindi natin maiwasan yan. Meron from time to time. Pwede ba transition ng Meta Business Ads page to run business account? Yes, pwede po, Ma'am Aliza. Pwede, ano to, nawala na iba. Nawala. Pwede mag-add ka pa po ng account sa loob ng personal account mo, tapos doon ka nang hindi po, Sir Arnold, di, pabayaan mo yung personal account mo, doon ka sa ano, nasagot ko na yan. Coach, page mo na ganyan. Erica Batanes, paano po if you want to run engagement ads to gain likes and engagement sa organic post? Ma'am Erica, ito po sasabihin ko, ano, utang na loob po, wag nyo na po pag-aksayahan ng budget yung page likes at yung engagement. Sayang po ang pera ninyo. Okay, hindi naman po kayo si Coca-Cola na maraming budget na pwedeng mag-brand awareness. Hindi po ganun kalaki yung budget po natin. The moment po na mag-run po tayo ng ads, dapat the following day, the day or two, dapat meron ka ng resulta. Kapag wala, kaya nga ang minimum tolerance ko is 3 days, maximum tolerance ko is 5 to 7 days. Kapag wala kang nakukuhang resulta within the next 2 to 3 days, patayin mo na yung ad mo. Okay? And then launch ka ng bago. Okay? Ituturo ko po yan sa day 4. Okay? Ilang days ngayon bago mag-optimize yung ads? Sir Patrick, ito yung sinasabi ko na minimum optimized campaign mo is 3 days, minimum tolerance. Maximum tolerance mo is 5 to 7 days. Paano mo malalaman yon? Day 5. Tuturo ko sa day 5. Huwag kang mawawala sa day 5. Point of view. Paano po mag-post ng ads? Day 3, Ma'am Luvan. No? Turo natin yan. Coach, may record naman kayo nito. Light kasi ako nakapasok. May work po. Yes, meron po, Ma'am Mitch. Makikita nyo po doon sa 5-day Facebook Ads Challenge na dashboard. Malapit na. Okay, tamang pag-scale. Ituturo po ba? Yes, Sir Patrick. Day 5. Tapos, meron pong recording, Ma'am Ella. Sir, one thing po, magbibigay din po ba kayo ng access if mas okay ang setup ng effective interest? Yes po, Ma'am Jaisel, day 3. Ba't parang ganun pa ulit-ulit? I wonder po, bakit tayo pumasok sa business ads man? Di po ba may separate method? Nasagot ko na to. Sir, pwede po maulit yung tanong ko po about sa VPN. Thank you po. Thank you po. Nag-lag po kasi connection. Yung VPN po kasi ma'am, kapag ka nare-restrict yung ads mo, tapos mag-create ka ng bagong ads manager or ng BM, pwede mong gamitin yung VPN. Kaya lang ang problema ko sa VPN, kapag na-detect ni Facebook ulit yung IP address mo, panigurado, ma-restrict ulit yung business manager mo. Possible po ba na ma-delete yung... tapos na to. May difference po ba business page is created sa Google Chrome versus Microsoft Edge? Wala naman, Ma'am Rosalinda. Pero I prefer Google Chrome over Microsoft Edge. Okay? Bakit? Wala, gusto ko lang yung Google Chrome.
User-friendly kasi yung Google Chrome eh. Hindi masyadong komplikado. Pag yung Microsoft Edge, hindi ako masyadong nagaganda. Kasi yung Google Chrome, madaming options. Okay? Last question. Sir, hindi po narinig yung sagot dito. Paulit po. Possible po ba na ma-delete yung business manager? Kasi meron na dati yung sa company Facebook page namin, kaso ngayon biglang nawala. Nakakagawa kami ng ads before sa ads manager, kaso ngayon pag sinubukan, kung i-click yung ads manager nila, personal account ko yung napupuntahan. Hindi ka nakalagay sa, wala kang access sa business manager nila or nung doon sa ads manager, Ma'am Geraldine. Kaya napupunta ka sa personal ad account. Yun yung sagot doon, Ma'am Geraldine. No? Magpa-add ka sa ad account nila para mapunta ka sa ad account nila. Kasi pag hindi ka nakalagay sa ad account nila, mare-redirect ka sa personal ad account mo. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo doon. To clarify, pag nag-new ad account, nag-run ng ads, medyo mas konti yung results compared sa mga accounts na may run na before. Kapag ka meron kang ad account before, may data na kasi yun eh. Tapos pag nag-create ka ng bagong ad account, obviously, magre-restart yun. Mag-start sa learning phase. Okay, so ibig sabihin, talagang magkakaroon yun ng phasing bago mo ma-reach yung bagong optimized na campaign mo. Okay? Tama ba understanding ko, business manager is like an account you create to be able to create ads that would be safer to use than personal account, primarily because it would not be affected by possible. Yes, Ma'am Aliza. Mas safe mag-run ng ads sa business manager using the ad account inside the business manager instead of using your personal ad account. Okay? Pwede bang i-transfer ang account ko from Edge to Chrome? Yes, pwede naman, Ma'am Rosalinda. Okay? Login ka lang sa Chrome mo and then lagyan mo yung password, Facebook mo doon and password. Okay? Coach, mag-ibang budget payment method per ad account. Pwede naman, Ma'am, Sir Eugene, yung isang payment method sa multiple ad account. Pwede mong gamitin yun. Pero mas preferably, kung meron kang different payment method per ad account, mas maganda. Visible po ba ako, coach, or di ko lang narinig sa sagot? Coach, yung page po ba na ginamit pang ads, ang sabi hindi daw goods ang reach kung gagamitin for organic content. Ano? Teka lang. Ano yung ko lang, yung FB page na ginamit pang ads, ang sabi hindi na daw goods ang reach kung gagamitin for organic. Nagets ko na, Ma'am Lotlot. Ganito kasi yan. Lahat po ng Facebook pages, nag-shrink ang reach, yung organic reach na tinatawag. No, nag-shrink po siya kaya na mayroon kang 10,000 Facebook page followers, kukonti lang, pag nag-post ka doon, kukonti lang ang makakita ng mga post mo. Hindi yung buong 10,000 followers mo makakita noon. Ngayon, ang tanong mo, yung ginamit ba na page sa pang-ads, bababa yung reach? Hindi naman. Kaya lang, yung existing na algorithm ni Facebook na organic, sa lahat yun, across all pages, na mababa talaga reach. Okay? Kaya nga po na napupersa yung tayo na mag-ads kasi nga, yung organic reach, hindi na siya ganun actually, bumabalik nga eh. Bumabalik, nagiging, parang ginagaya nila ngayon si TikTok. Nag-grow yung reach ulit. Bumabalik. But, I don't know, wag mo nang problemahan yung reach na yon. Basta importante, meron kang, anong tawag dito? Meron kang results na nakukuha yung Facebook. Yung reach na yon, matututunan mo yun sa day 5. No? Kasi meron tayong computation nun. Okay. I think nasagot ko na yung lahat ng tanong. Last na lang dito. Anong good na CPR? Pag-uusapan natin yan, Ma'am Rosalinda, sa day 5. Sir, bakit nung nag-start ako mag-ads using BM, ang baba ng cost per message ko, pero habang tumatagal, tumataas na po siya. Hindi na siya gaya before na mababa yung cost per message. Sasagutin ko yung tanong mo, Sir Mark, bukas. Okay?
Yon. So, we managed to complete our day 1. Teka, may tanong si Ma'am ano dito, Ma'am Noemi. Bali, sir, tama ba understanding ko? Run ads rather than boost posts. Yes, sa Ads Manager. Okay? Okay, okay, so medyo nasagot ko na yung mga tanong. Guys, see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Same time, and then ang pag-uusapan natin tomorrow is the Facebook auction, understanding the Facebook auction and the different campaign objectives. All right, I'll see you guys tomorrow, same time. And teka nga pala guys, yung mga wala pa sa Telegram, bibigyan ko kayo ng link ngayon, wait lang, para maka-join kayo sa Telegram. Wait lang ah. Telegram. Ito. Okay, yung mga wala pa sa Telegram guys, join here. Ito sa chat box. Kapag hindi gumana yung nasa taas, i-click nyo itong nasa baba, yung may telegram.me. Okay, para ma-add ko kayo sa Telegram. Palagay po ng, pag naka-join na kayo sa loob ng Telegram, palagay po nung batch 8 po kayo. Batch 8. Antayin ko kayo sa Telegram ngayon, yung mga wala pa sa Telegram. Saan po yung link ng Telegram? Sinend ko na po. Ito po. I-send ko po ulit. Ito po. Ayan. Ay, sorry. Dalawang link kasi yan eh. So, ito yung isang link. Ito yung isang link. Tapos pag nasa loob na kayo, batch 8 po kayo. Type nyo lang batch 8. Si Ma'am Brandy, si Chet, si Liz, nandito na. Okay, ay kay Arnold para to. Oh, everyone in the meeting pala, sorry. Oo nga, sorry. Ito, sorry. Ito, tapos, ito. Ayan. Batch 8, Pieli, Chibong, Liz, Bernadette, Congressional Town Center, Michelle Tuazon. Yon, batch 8. Pa-type batch 8 para alam ko na batch 8 kayo. Kung hindi gumana yung isang link sa taas, click nyo yung link sa baba. Hindi po dito, Ma'am Geraldine, dun sa mismong Telegram ka magba-batch 8. Sa Telegram ka pag naka-join ka na sa Telegram. Si Noemi, Ma'am Melissa, Ada, Annalyn, Arjer, Eugene, Jundilay, Bella, Arnel, Jonilyn. Yun, nasa loob na sila. Okay? Sino pa? Sino na hindi nakaka-join? Yung mga hindi nakaka-join, guys, message nyo si Joey sa Johnny Lynn, nandito na, Arnel de Guzman. I-message nyo guys si Joey sa GC. Okay, share ako ng screen para mabigyan po kayo ng access sa Telegram kung nagkakaroon kayo ng problema sa pag-access ng Telegram. Okay, share ako ng screen. Eto, pag nandito kayo sa 5-day Facebook Ads Challenge na Messenger, okay, hanapin nyo si Joey Cruz. Joey Lynn Cruz. Yan, itag nyo dito si Joey Lynn. Renzo, Oscar Mike, yan, nasa loob na kayo. Ansanor, batch 8, yan. Yung mga message nyo lang to doon sa GC natin sa 5-day Facebook Ads Challenge. Okay? Eto si Joey Lynn, message. Ito, itatag ko dito. Please message Joey Lynn Cruz if you have trouble logging in sa Telegram. Make sure guys na may Telegram app naman kayo
huwag kayong magpapa-add ng wala pa kayong Telegram app at mayroon na kayo dapat Telegram. Nag-sign up na kayo sa Telegram app para may account kayo. Okay? So si Sir Kenneth, si Ma'am Mary Ann, si Josiet, Karen Gutierrez, Joyce Lopez. Yon. Sino pa? Sino pa ang wag po dyan, Ma'am Sir Mano. Sir Mano sa ano po, dito po sa dito ka mag ano, sa wag po doon sa ano, wag po doon sa Messenger ko. Doon sa 5-day Facebook Ads Challenge na group. Okay? Sino pa? Okay na lahat? Yon. So see you guys tomorrow at 7:30 p.m. Then make sure na nandito kayo para maintindihan nyo how the Facebook auction works. Okay? Save nyo yung link guys para maka-join kayo doon sa Telegram. Kasi i-close ko na tong anong tawag ito, itong Zoom. Okay guys? I'll send you the link tomorrow and then see you tomorrow. Sana marami kayong natutunan and hopefully nandito pa rin kayo tomorrow. Okay? Thank you so much. And yung training is ipapasok ko to doon sa day 1 para mapanood ninyo yung ating recordings. Thank you and have a good night. Bye-bye.